Hoy! Gising na. Hoy, okay ka lang ba? Saan ito? Hindi ba ako nangingisda sa dagat? Ah! Ruyan, ginawa ko ito para makasama ka. Lahat ay bumalik mula sa Universidad ng Yanjing. At ikaw ay naglakas loob na ipagkanulo ako. Yang Tian, sa itsura mong yan, hindi ka bagay sa akin. Umuwi ka na. Huwag kang magpakita dito. Maganda ang girlfriend mo. Babantayan ko siya ng mabuti para sa iyo. Ikaw. Haha. Huwag kang umalis tulad ng usok. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Ako na isang eksperto sa pangingisda. Biglang napunta sa isang buhay na dahil sa girlfriend, na nag-drop out at niloko. Dahil sa isang taong walang pag-asa, na nagiging alipin sa sariling kawalang pag-asa. May katarungan pa ba? Hoy, ayos ka lang ba? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Ayos lang ako. Hindi na kailangan. Sutong, malapit nang umalis ang cruise. Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi na tayo makakasabay. Naiintindihan ko, darating na ako. Dahil wala kang problema. Aalis na ako, paalam. Siyempre, ang ganda pa rin mula noong 2005. Sobrang natural ang itsura. Nakumpleto na ang sistema ng pagkakabon. Nagising na ang sistema ng panghuli sa dagat. Sistema ng panghuli sa dagat. Para saan? Tuwing mag-unlock ang host ng bagong uri. Nakabase ito sa halaga. At nakakakuha ng iba't ibang puntos. Maaaring ipalit ang mga puntos sa mall. Ng mga kagamitan sa paghuli na may dagdag na swerte. Ako na mismo ay isang eksperto sa pangingisda. Ngayon, may sistema pang sumusuporta. Yamang buhay. Sampal sa dating kasintahan. Hindi ba't madali lang yan? Agad na umupa ng bangka para mangisda. Kumuha ng puntos. Sa aking mahigit 10 taong karanasan sa pangingisda, tiyak na maraming magagandang isda sa lugar na ito. Nahuli na. Hindi ko alam kung ano ang mahuhuli. Medyo mabigat. Binabati kita, host, na unlock mo ang bagong species. Dagdag na 20 puntos. Kasalukuyang puntos, 20. Grabe, bakit siya? Gising na, ginangguso. Saan tayo narito? Finally awake. Kakadave mo lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Naalala ko na. Nahulog ako sa dagat dahil sa alon. Nahulog ako mula sa dekada. At pagkatapos ay wala na akong alam. Magsuot ka ng jacket. Huwag kang magkasakit. Salamat. Ako si Sutang. Nakatira ako sa isang homestay sa silangang bahagi ng Nayon. Utang na loob. Sisikapin kong makabawi. Sutang. Mga alaala ng nakaraan. Ang dalagang galing sa Yanjing na nagbabakasyon. Naalala kita. Ikaw yung taong. Ginising ko sa dalampasigan. Anong pangalan mo? Yang Tian. Yang Tian, naalala ko na. Sige, mauna na ako. Babalik ako sa ibang araw para magpasalamat. Sige, bumalik ka na at magpalit ng damit. Huwag kang magkasakit. Huwag kang magkasakit. Hindi maganda ang simula. Maaga pa naman. Kakatanggap lang ng 20 puntos. Subukan muna ang mga gamit sa mall. Ayos ba gamitin? Sistema. Sistema. Palitan ng 20 kapalaran na may kasamang pala. Matagumpay ang pagpapalit. Kasalukuyang punto 0. Sana makahanap ng magagandang bagay. Kailangan munang ayusin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Okay ka lang, Sutang, wala kang masyadong nasaktan. Nang nahulog ka sa dagat, talagang nakapagpanik ako. Pero salamat kay Yang Tian na nailigtas ako. Ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Yining, gising ka na agad. Kakaiba talaga. Bakit ko siya naiisip nang hindi ko namamalayan?
Tama ang kanyang quote. Sutang, saan ka pupunta? Babalik lang ako, ibabalik ko ang quote. Agad lang, babalik ako. Ay naku, akala ko sino na. Ay, nandito pala ang basurang tao ng ating baryo. Nanay, wag mong sabihin yan. Kahit na nag-drop out siya. Pero, nakapagtapos pa rin siya ng kolehiyo. Magaling na estudyante ha. Huwag kang magyabang, hindi pa marunong magbantay ng oras sa pangingisda. Tumaas na ang alon eh. Bakit ka nandito? Uminom ka ba ng tubig dagat? Anong pakialam mo kung mataas o mababa ang tubig? Nahihiya ako para sa mga ninuno ng pamilya mo. Buti na lang at naiiwasan ka ni Ruyan. Kung hindi, baka nadamay pa siya sa'yo. Ngayon, kasama ko si Pengje. Kikita siya ng maraming pera sa isang buwan. Ikaw nga, kahit isda hindi mo mahuli. Kawawang tao. Wala akong pera. Noong una tayong nagkasundo, kayo'y kapos na kapos. Dahil naghatid ng bigas ang kuya ko sa inyo. Ngayon, hindi na tuloy ang kasal. Kaya't dapat bang ibalik ang bigas? Ikaw, nagbabalak kayo ka. Matagal nang nagbayad si May. Ano ang ginamit niyang pambayad? Ang anak mo. Ang reputasyon niya sa pakikipaghalubilo sa mga estranghero. Yang Tian, tumahimik ka. Naglalagay ka ng dumi sa akin. Liu Ruyan, niloko mo ako kay Kong Peng. At dinala mo pa ang ibang lalaki sa bahay mo para mag-overnight. Alam ng lahat sa baryo ang tungkol dito. At mayroon pang ganito. Tama ba? Nakita ko mismo ito. Yung lalaki ay lumabas mula sa bahay ni Liu ng umaga. Basa pa ang buhok niya. Ano to, hindi ito pag-ibig. Ano to, hindi ito simpleng pag-ibig. Ito ay para ipahiya ang pamilya ni Yang. Nagsasalita ka ng kalokohan, wala akong ginawa. Pumunta si Peng sa bahay ko para makituloy. Makituloy. Nakatuloy hanggang madaling araw. Kayong dalawa ay naglalambingan sa tabi ng dagat. Liu Ruyan, kaya mo bang gawin yan? Bakit hindi mo kayang aminin? Ikaw, napakasamang tao. Gagambalain mo ang reputasyon ng anak ko. Makikipaglaban ako sa'yo. Mukhang mayabang ang mga magulang ni Son Peng, no? Kung ako ang pupunta sa bayan para mag-anunsyo. Hula ka, kaya pa bang matuloy ang kasal na ito? Inay, tingnan mo siya. Sige, sasabihin ko pa rin. Bukas ibabalik ko na ang bigas sa inyo. Sige na. Enye. Gusto kong makita kung ano nang mangyayari. Tumaas na ang alon. Ano pa ang kaya mong hukayin? Hindi ba't may bonus sa swerte? Anong mga ito? Sinasabi ko na. Kapag mataas ang tubig, wala nang mahuhukay. Dumating ka ng sobrang late. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mahuhuli ang mainit. Alam mo na yan, Nay. Siyang Tian kahit isda, hindi makuha. Ano bang alam niya tungkol sa pagtaas ng tubig? Sa wakas, may nakuha na. Binabati ang host sa pag-unlock ng bagong uri. Dagdag na 20 puntos. Kasalukuyang puntos 20. Ano sa tingin mo? Sino ang nagsabing tumaas ang tubig? Wala nang mahuhukay na bagay. Ang laki ng tahong na ito. Bakit hindi ko ito nakita kanina? Bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Anong dapat ipagmalaki dito? Yang Tian. Sutang, bakit ka nandito? Dumating ako para ibalik ang jacket mo. Nagmamadali ka bang manghuli ng mga hayop sa dagat? Maaari ba akong subukan? Sige, subukan mo rin. Ibabind ba si Sutang bilang tool? Pagkatapos mabind, maaaring ibahagi ang tool. May bonus sa swerte. At mayroon pang function na ito. Ikabit. Yang Tian, saan ako maghukay? Ganito na lang, magpatuloy sa paghukay pababa. Kapag may nararamdaman kang bagay, gamit ang kamay mong hilahin. CJ. May gumagalaw na bagay. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Hilahin mo ito palabas. Nakita ko siyang Tian. Kahit na sumisirit pa ang bagay na ito. Dagdagan ng swerte na 20. Tunay na malakas. Palitan natin ang sistema ng isang pala.
Grabe, nakapaghukay na tayo ng ganito karami. Magkano kaya ito mabibenta? Mga 1,000 siguro. Kapag naibenta na ang mga ito, hindi na kailangan ng suporta mula sa kuya. Paano mangyayari yon? Kayo rin ay nangingisda. Marami rin kayong nahukay, di ba? Sa mga balde ninyo. Parang wala namang laman ah. Basta't huwag kayong makialam sa amin. Hindi kami seryosong naghukay. Kung seryoso kaming naghukay, siguradong mas marami kaming nahukay kaysa sa inyo. Bakit hindi kayo seryosong naghukay? Ako. Maghintay kayo sa akin. Tapos na ang trabaho, bukas na lang ulit. Si Uncle Kian ay ako, si Yang Tian. Yang Tian, anong ginagawa mo dito? Nagbebenta ng mga bagay. Ikaw, sa balde mo, bukod sa dagat na tubig. Ano pa ba ang nandito? Ito ay... Aba, ang galing mo. Ito lahat ay ikaw ang naghukay. Kaninang hapon ko lang hinukay. Sariwa pa. Mukhang gumanda ang swerte mo. Hindi akalain na makakahukay ka ng ganito karaming tahong. Talagang si Ang Tian ang naghukay. Nakita ko mismo. Talagang magaling siya. Kabuang 42 kilo. 23 piso bawat kilo. Kabuang 1,072 piso. Sige, 1,000 na lang. Kailangan ko pang mag-iwan ng kaunti para dalhin pabalik. Sa wakas, nakuha ko na ang unang kita. Maaari nang sabihing natamo na ang sapat na kabuhayan. Ito ang 500, kunin mo. Ang mga clam ay sabay nating hinukay. Hahatiin ko sa iyo ang kalahati. Siyempre naman. Ay naku, nailigtas mo na ang buhay ko. Bakit ko pa kailangan ang pera mo? Sa tingin mo ba ang buhay ko? Hindi ba ito nagkakahalaga ng 500? Ako ay isang tao ng prinsipyo. Dumating ka sa tamang oras. Naghahanda na ang iyong hipag ng pagkain. Manatili ka at kumain tayo. Anong kakainin? Kakadeliver ko lang sa kanya ng isang sako ng bigas ilang araw na ang nakalipas. Naubos na ito. Nahihirapan si Xiao Tian na makapunta dito. Anong masama sa pagkain? Xiao Tian. Ito, may dala akong kaunting clam. Para matikman ng kuya at manang. Clam. Kakaibigay lang sa'yo ng kuya mo ng pera. Nag-aaksaya ka lang. Sister-in-law. Itong mga clam ay hinukay ko sa dalampasigan. Ikaw ang humukay. Kailan ka huling humukay sa dalampasigan? Nang magagandang bagay. Ayos na. Ito rin ay isang munting pasalubong mula kay Xiao Tian. Mabuti na may ganitong puso siya. Tama, kuya. Ito ang ilang pera na kinita ko sa pagbebenta ng mga clam. Kunin mo ang 500 na ito. Ilan iyon? Talaga bang ito ang kinita mo? Hindi namin kayang tanggapin ito. Ate, utang ko ito sa iyo at kay kuya. Hindi pa rin sapat to. Hintayin ko munang makapag-ipon. Babalik ko sa inyo. Kapag kumita ka na, itago mo para sa sarili mo. Para sa pang-asawa mo balang araw. Walang problema. Kaya ko pang kumita ng mas marami pa balang araw. Di ba, hindi ako nagkakamali. Si Xiao Tian ay nagbago na. Ayos lang, mabuti na iyan. Ang ating matalinong anak, sa wakas ay bumalik na. Naghihintay ang kapatid na babae na patayin ang isang manok para sa iyo. Asawa, tutulungan kita. Parang maganda rin ang bahay na ito. Kahapon, sa pagtaas ng tubig, kumita ako ng 1,000. Kung pupunta ka sa gabi, di ba mas kikita ka pa? Matulog ka na lang, anong kita? Mas komportable pa rin ang hangin dito sa dagat. Ito ang tunay na buhay. Ang huling oras na ito.
Sino pa ang nandito? Sutang, bakit nandito ka? Ikaw si Yang Tian. Bakit hindi ka matulog sa kalagitnaan ng gabi? Anong ginagawa mo dito sa dalampasigan? Ang delikado naman yan. Hindi makatulog sa gabi. Dito para humikit ng hangin mula sa dagat. Bakit ka rin nandito? Kagaya mo, hindi rin makatulog. Subukan natin ang swerte. Sasamahan kita maghukay. Yang Tian, sabi mo, sa ilalim ng baybayin na ito, gaano karaming, magandang bagay ang nakatago. Noong araw, naghukay tayo, ng maraming tahong, baka makakuha ka ng iba mamaya gabi. Hindi natin masasabi. Alimango, tahong at sea urchin. Kung swerte, makakakuha ka pa ng sea cucumber. Yung sea cucumber ay yung mahal na sea cucumber. Pero mahirap hulihin yon. Kailangan ng swerte. Ano nang nangyari, ayos ka lang ba? Ang laki ng insekto, ang disgusting. Nakatuklas ng bagong species. Pangalan, Q. Binabati ang host, nakakuha ng 50 puntos. Kasalukuyang puntos, 50. Ito ay isang bullet sa buhangin. 15 yuan bawat isa. Mas mahal pa kaysa sa tahong. Bullet sa buhangin. Ang hayop na ito ay mukhang nakakadiri. Talagang ganun ang kamahal. Huwag mong husgahan ang itsura nito. Napakasari nitong karne. Mayroon ding pampalakas ng lalaki. Maraming mga boss ang gusto nito. Pampalakas. Anong hinihintay natin? Maraming maliliit na butas dito. Magsimula na tayo maghukay. Yang Tian, tingnan mo. Nakapaghukay na naman ako ng isang sandworm. Salamat. 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 Sige, magpatuloy na tayo sa paghukay. Yang Tian, tumigil ka dyan. Ang galing. Siguradong makakabili tayo ng maraming pera sa dami ng mga salapang na ito. Dapat makabenta tayo ng higit pa sa 3,000. Wala akong kailangan na pera sa ngayon. Ibebenta ko ito at hatiin natin ang kita. Ayaw ko, sinabi ko na. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Hindi pwede. Nabayaran mo na ang utang na loob mo sa akin noong nakaraan. Kailangan mong tanggapin ito sa pagkakataong ito. Yang Tian, bakit ka nandito? Na maaga para manghuli ng mga hayop sa dagat. Sa galing mo, kahit dumating ka pa ng maaga, baka hindi ka makakuha ng anuman. Sino ang nagsabi ang galing-galing ni Yang Tian? Nakakuha ako ng 2 balde ng insekto. Ano nang sinasabi mo? Ano nang sinabi mo? Paano mangyayari yon? Walang halaga yung bagay na yan. Walang kaakit-akit dito. Ilang odd lang naman yan. Parang may nagmamalaki dito. Sana nga. Umalis na kami. Huminto ka. May kailangan ka pang gawin. Dahil sa magandang relasyon natin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang mga buhawi. Maaari kong isaalang-alang na muling ligawan mo ako. Anong klaseng panlasa ito? Sadyang gusto mo pa ang ganitong klase ng baliw. Anong sinasabi mo? Ito ang isang buong gabi naming pinagpaguran. At gusto mong kunin lang ng isang salita. Wala kang karapatang makialam. Yang Tian, alam mo ba kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito? Ito ang biyayang pinaghirapan mong makuha sa buong buhay mo. Bakit ko ibibigay sa'yo, ano ng karapatan mo? Dahil isa kang walang kwentang tao. Hindi ka karapat-dapat sa ganitong dami ng mga buhangin na uod. At saka, hindi mo ba sinabi dati, na handa kang ibigay ang lahat sa akin? Bakit di mo pa ibigay sa akin ang timba? Ano, gusto mo ng hangin?
Anong sinabi mo? Yang Tian, huwag kang masyadong mapagmataas. Yung babae mula sa pamilya Liu. Nandito na naman siya para guluhin si Yang Tian. Narinig ko dati, nakatakdang ikasal siya kay Yang Tian. Pero pagkatapos, nagloko at iniwan siya. Ngayon, may mukha pa siyang humingi ng sandworm. Talagang walang hiya. Tumahimik kayong lahat. Sino pa ang mag-iingay dyan? Sasabihin ko kay Peng na ayusin kayo. Walang pag-asa. Hawakan mo ang sarili mo, wag mo akong pilitin na manakit ng babae. Kung hindi, ngayon hindi mo ako makukuha sa sand crab. Wag mong asahan na makakalabas ka pa. Bakit ka ba ang kapal ng mukha mo? Ang mga uod ng buhangin na ito ay pinaghirapan naming hukayin kagabi. Anong karapatan mong agawin ito? Ikaw, isang dayuhang batang ligaw, naglakas loob ka pang murahin ako. Tama na. Yang Tian, bitawan mo siya. Ikaw, isang patay na tanga, naglakas loob ka pang saktan ako. Sasaktan kita. Bago pa lang akong nakarinig ng ganitong kahilingan. Matapang kang saktan ako. Agad na mag-sorry siyang Tian sa akin. Kung hindi, papayagan kitang at yung walang kwentang kapatid mong lalaki. Hindi na makalabas sa baryo. Magpakamatay ka na. Ako na lang mamatay. Ayusin mo ang iyong bibig. Kapag nagpatuloy ka sa mga kalokohan, ihahatid kita sa dagat para pakainin ang mga isda. Sutang, alis na tayo. Yang Tian, maghintay ka sa akin. Yang Tian, bakit nandito ka na naman? Ito ang dami ng mga buhawi. Lahat sila ay buhay. Ang laki pa. Yang Tian, ikaw, mukhang yayaman ka na. Timbangin mo na. Kabuang 326 na piraso. 15 piso bawat isa. Binibilang ko sa'yo ay 4,900. Yang Tian, sinabi ko ng huwag. Ako'y nandito lang para maglibang. Kung hindi ikaw, hindi ko rin makukuha ng ganito karami. Pero, hawakan mo na, kung hindi baka hindi na kita isasama ulit. Sige, salamat na lang. Tianje, bakit ka nandito? Si Zhao Xiang ay nagbebenta ng isda. Nagpre-prepare akong palitan ng pera para bumili ng panghuli ng isda. Bukas, sasama ako sa tiyuhin ko sa pangingisda sa dagat. Pangingisda sa dagat. Sabi ng tiyuhin ko, maganda ang huli ng isda lately. Maraming magagandang isda ang mahuhuli. Tianje, sasama ka ba? May mga pamingwit din sa sistematikong mall. Baka pwede kang kumita dyan. Hindi pa rin nababayaran yung pera sa kuya ko. Sutang, pupunta ka ba? Hindi ako pupunta. Mas gusto ko pang hindi pumunta. Bakit? Noong nakaraang beses, sumama ako sa kuya ko sa paglalayag. Nadulas ako sa dagat. Halos malunod. Walang anuman. Ang tiyuhin ko, si Zhao Heng, ay isang marinong tao. Mabilis magmaneho ng bangka. Nandito ako para kay Sutang. Hindi kita pababayaan. Sige, pupunta na ako. Ang ganda. Magkita tayo sa pantalan bukas ng umaga. Aalis na ang barko. Magsimula na kayong sumakay. Hindi ko alam kung anong sistema ang pinalitan. Itong 50 na maswerteng pump fishing rod. Anong magagandang bagay ang mahuhuli ko? Aba, sino kaya yan? Ay, akala ko sino na. Siya pala ang matalinong estudyante ng ating baryo. Bakit nandito rin siya? Sabi ng tito ko, siya ay ipinadala ni Son Peng. Gusto talagang sumama sa paglalayad. Yang Tian, ikaw na walang silbi, naglakas loob ka pang maglayad. Wala kang takot na umuwi na walang dala. Nakakahiya. Anong pakialam mo kung nahihiya ako? Naghihintay lang ako. Kung ano ang mahuhuli mo ngayon. Huwag kang umuwi na walang dala. Nakakatawa ka. Yes, the way, yung sako ng bigas nyo. Bakit hindi mo pa naibabalik? O baka may paraan ka para ayusin siya. Sige, wag mo na siyang pansinin. Mamaya, tuturuan kita kung paano mangisda. CJ. Narito na, malalim ang tubig at marami ang isda. Sige, ihulog na ang linya. Halika, tuturuan kita. Ito. Ganyan, dapat relaxed ang pulso.
Pakiramdam mo kapag kumagat ang isda, bahagyang hilahin mo. Anong pinapakita mo? Anong pinapakita mo? Tingnan ko kung ano ang mahuli mo. Ah, tulungan mo ako. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Sabi ko na hindi kita papabayaan. Tama, ito ay isang malaking isda. Hawakan mo, wag mo itong palayasin. Kapit lang, sabay tayong bumunot, 321. Diyos ko, ang laki ng isda. Ito ay isang grouper. Tinatayang may bigat na 20 kilo na. Na-unlock ang bagong uri, grouper. Binabati ang host, nakakuha ng 60 puntos. Kasalukuyang puntos, 60. Ang berde naman sa ay maganda talaga. Malambot ang karne. Maaaring ibenta sa restaurant ng 80 yuan kada kilo. Swerte talaga ng batang babae. Sa unang pagbiyaheng dagat, nakahuli na agad ng ganito kalaki. Hindi ako swerte. Siyang Tian ang nagturo sa akin ng magaling. Para lang itong aksidente. Walang espesyal. Mukhang maganda ang swerte ko ngayon. Susubukan ko rin. Swerte lang nila yun. Wala kang pakialam. Baka mamaya makahuli ka ng sanga. Tatawa na lang tayo ng malakas. Tumahimik ka. Yenwei, ikaw. Ito ang tiyuhin na crabfish. Ano ang crabfish? Ang crabfish ay karaniwang nabubuhay sa tubig alat. Sa mga lugar na maihalo ng alat at sariwang tubig. Umaabot ang presyo nito ng 100 yuan bawat kilo. Malayo na tayo sa mababaw na dagat. Nakahuli siyang Tian. Ng bagong uri. Binabati ang host sa pagkakaroon ng 100 puntos. Kasalukuyang puntos 160. Ito. Tiyak na ito ay aksidente. Malamang na makakakuha ito ng 6 o 7,000. Kasama ang naunang kinita. Ngayon, milyonaryo na rin ako. Yang Tian, ang galing mo naman. Swerte lang yan. 13 na isda, Kuya Tian, nakahuli ka ng 13 na crab-eating fish. Nanghuhuli ako ng isda sa loob ng 30 taon. Hindi pa ako nakakakita ng tao na nakahuli ng ganito karaming isda sa isang pagkakataon. Crab-eating fish, Yang Tian. Talaga namang kahanga-hanga ka. Hindi ito possible. Kapatid, lahat ng isdang ito kukunin ko. 80 piso bawat kilo ng lapu-lapu. Alimango. Magbibigay ako ng 100. 100, nakakahiya namang magsalita. Magbibigay ako ng 120, lahat ng ito sa akin. Walang dapat makipagtalo, ilabas ang 150. Bihira ang crab tiger fish sa merkado. Sweldo ito sa halaga. Tama na ang 150. Kung mas mataas, hindi sila bobo. CJ. Kaya 150 bawat kilo. 20 kilo ng green grouper. 33 na piraso ng crab tiger fish. 42 kilo ng green grouper, 1,600. Ang crab tiger fish ay 6,300. Kabuang 7,900, itinuturing na 8,000. Salamat, boss. 8,000 piso. Hindi ko kayang kumita ng ganito sa loob ng 1 taon. Itong basura. Bakit siyang Tian ang galing-galing niya talaga? Swerte lang niya. Hindi lang swerte siyang Tian. Kasanayan niya ito, halos tapos na. Babalik na tayo sa pantalan. Xiao Xian, bakit ka nandito? Kumain ka na ba? Sister-in-law, kumain na ako, si kuya naman. Kuya ay pumunta sa likod na bundok para mangolekta ng mangga. Maganda ang ani ng mangga ngayong taon. Gusto niyang madagdagan ang kita. Bukas ay dadalhin niya sa bayan para ibenta. Kuya, hawakan mo itong pera na ito. 2,000, Little Tian. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Ngayon ay pumasok kami sa dagat para mangisda at magbenta. Sa kabuuan, nakabenta kami ng 8,000. 8,000? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ipon mo na lang. Para sa pagpapakasal mo balang araw. Kailangan mong tanggapin, ate-in-law. Hindi pwede. Ikaw, isang binata.
Marami pang lugar kung saan kailangang gumamit ng pera sa hinaharap. Asawa ko. Kung hindi kayo ni Kuya lagi na nagsusustento sa akin, matagal na sana akong nagutom hanggang mamatay. Kung hindi mo tatanggapin itong pera, ibig sabihin, hindi ako mapagmahal na anak na siyang Tayan. Kapag tinanggap mo ito, mas kikita pa ako. Mas magiging maganda ang buhay ng pamilya natin. Mabuting bata. Sa wakas, naiintindihan na ng aking maliit na Tayan. Sana makita ito ng mga magulang mo. Gaano sila kasaya? Sino yan? Si Sutang. Ikaw siyang Chian, di ba? Ako ang kuya ni Sutang. Kamusta, Suksing? Sa wakas, nakita kita ng personal. Si Sutang ay araw-araw na nagmamalabis sa iyo. Sabi niya, ang galing mo sa pagkuha ng mga hayop sa dagat. Parang nagkakaroon na ako ng kalyo sa mga tainga ko. Kuya, huwag kang magbiro. Bakit kayo nandito? Sabi ni Sutang na iligtas mo siya. Palagi akong gustong magpasalamat sa iyo. Ito ang pinili niya para sa iyo. Tanggapin mo na. Napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin. Yang Tian, tanggapin mo na. Sinalba mo ang buhay ko. At dinala mo ako sa dagat. Ano bang halaga ng bagay na ito? Sige, hindi na ako mag-aalinlangan. Narinig ko kay Sutang na dinala mo siya sa baybayin. Mukhang nakakatuwa iyon. Maaari mo ba akong dalhin para maranasan din ito? Siyempre, maaari. Saktong gusto ko ring maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Kukunin ko ang mga kagamitan. Ang galing. Palitan ng sistema. 2 pala na may 80 luck bonus. Natanggap ang 2 pala na nagkakahalaga ng 80 puntos bawat isa. Kabuang gastos ay 160 puntos. May natira pang 0 puntos. Eksakto lang. Ipakita nila kung ano ang tawag sa sobrang swerte. Saka makakakuha pa ng kaunting pera. Ito ang lugar para sa pagkuha ng mga hayop sa dagat. Mukhang wala namang pinagkaiba sa karaniwang dalampasigan. Nasa ilalim ng buhangin ang lahat. Hindi ito nakikita. Kaya't maghukay lang dito. Kapag may naramdaman, gamitin ang kamay para kuhanin. Ay naku! Ang laki ng alimango. Masarap ang laman ng alimango. Mabibili ito sa pamilihan ng 30 piso bawat isa. Natuklasan ang bagong uri na tinatawag na Q-King crab. Binabati ang may-ari. Nakakuha ng 40 puntos. Kasalukuyang puntos 50. Yang Tian, tingnan mo yung alimango doon. Bakit kulay dilaw ito? Ito ay yellow crab. Yang Tian, ano ba talaga ang alimangong ito? Bakit ito kulay dilaw? Ito ay yellow crab. Isang uri na nagmula sa green crab. Napakabihira. Ang swerte nito. Magkano kaya ito mabebenta? Hindi bababa sa 200 pesos bawat isa. Minsan, may halaga pero walang bumibili. Sobrang gustong kunin ng mga restoran. Itong maliit na alimango na ito, 200 pesos. Katatapos ko lang makita na may ilan pa roon. Parehong kulay nito. Ano ba yan, ilang piraso? Paano nangyari to? Basta, hulihin na muna natin. Tama, huwag silang makaalis. Yang Tian, nahuli ko na. Ang galing. Sa wakas, hindi na makuha. Yang Tian, bilangan na natin kung ilan. May kabuang 30 na butter crab. 30 na iyon kaya't 6,000 yuan. 6,000 yuan sa isang gabi. May halos 100 na blue crab din. Diyos ko, Yang Tian. Sobrang kita naman ng panghuli mo sa dagat. Tara, lumipat tayo sa bahay ng kuya ko. Maghahanap ng tao mamaya para kunin ang mga nahuli. Ang aga ni Xiao Tian. Kayo ay naghukay buong magdamag para sa paghukay kahapon sa dagat. Ang dami nitong alimango. Magkano kaya ito? Diyos ko. Xiao Tian, pinupulot mo ang mga alimango sa dagat. Nakuha na lahat. Ito ay isang blue crab. Anong uri ng dilaw na alimango ito? Ako'y naghukay sa dagat ng ilang dekada, ngunit hindi ko pa nakikita. Ate, ito ay isang butter crab, bihirang makakita. Nabalitaan ko na ang butter crab.
Isang piraso ay nagkakahalaga ng ilang daang. Lahat ng ito ay isang balde. Xiao Qian, magkano ang kinita mo buong magdamag? Halos 10,000 na siguro eh. 10,000 isang gabi. Xiao Tian, talagang umuunlad ka na. Magandang bata, magandang bata. Ang aming pamilya, si Zuen, ay naglalaway na. Suksing, Sutang. Nandito na ako para sunduin kayo pabalik sa bahay bakasyonan. Hindi ba't sinabi mong hapon ka susunduin kami? Bakit ang aga mo namang dumating? Gusto ko lang sanang makauwi ng maaga. Sige, Yang Tian, umalis ka na. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Yang Tian, babalik ako bukas para sa'yo. Sige, hihintayin kita. Isang taong putik na naglakas loob na humawak sa taong gusto ko. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Yang Tian, magpursige ka. Kung hindi papayag ang pamilya ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Ang batang ito ay isang mabuting bata. May mata si Xiao Tian. Kapatid na lalaki at asawa. Dapat na tayong magtrabaho sa mga seryosong bagay. Kailangan nating ibenta ang mga alimango na ito agad. Kapag natagalan, hindi na ito sariwa. Kaya't tawagan mo na ang isang sasakyan. Pupunta tayo sa bayan para magbenta. Si Xiao Xian, ang mga alimango na ito ay nagkakahalaga ng 9,000. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong kalaking pera sa aking buhay. Mas marami pa si kuya sa hinaharap. Tumigil sa pagparada. Anong nangyari sa kamukha? Siya si Yang Tian. Anong nangyayari? May isang nag-aalaga mula sa katabing baryo ang nag-ulat. Sabi nila nawawala ang mahigit 200 alimasag. May nagreklamo na ikaw ang nagnakaw. Sumama ka sa amin sandali. Nagkamali kayo, di ba? Ang alimango ng kapatid ko ay siya mismo ang nahuli sa dagat. Kakatapos lang naming magbenta ng alimango sa bayan. Kaya mo bang makakuha ng mahigit 200 alimango sa isang gabi? Sino ang niloloko mo? Sino ang pinapaniwalaan mo? Kuya, pumunta ka sa guest house sa Silangan ng Nayon para hanapin si Sutang. Sabihin mo sa kanya ang sitwasyon. CJ, sasama ako sa inyo. Yang Tian, tingnan natin kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. Nasa paaralan pa si Comrade Yang Tian. Hindi ko alam kung saang unibersidad siya nag-aaral. Hindi sinabi ng nag-ulat sa akin. Ako ba ay estudyante ng Universidad ng Yanjing? May obligasyon akong makipagtulungan sa inyong investigasyon. Ngunit huwag gamitin ang mga pamamaraan na para sa mga suspect sa akin. Isang magaling na estudyante ng Universidad ng Yanjing. Noon lamang. Matagal na akong nag-drop out. Nakapasok sa Universidad ng Yanjing. Isa na itong kasanayan. Kahit paanong sabihin ng Yanqing University. Sino ang nakakaalam kung kinopya lang ba ito? Dito si Emily. Wang ay nasa pangkat ng seguridad. Inireport mong si Yang Tian ay nanghuli ng alimasag. May ebidensya ka bang alam? Kaibigan niya si Suksing. Bakit niya ako inireport? Ebidensya lang ang kaya niyang patunayan. Na isang gabi ay nakakuha siya ng 200 pirasong alimango. Iyan ang ebidensya. Kagawad Yang Tian. Pakiusap, ipaliwanag mo. Saan nanggaling ang mga alimango na ito? Sabi ko na, mga alimango ito na pinalayas ko mula sa dagat. Akala mo ba ay mga 3 taong gulang lang kami? Isang gabi, nakakuha kami ng 200 piraso ng alimango. Para kang isang Diyos. May saksi ako. Sino? Sutang at Suksing. Itong mga alimango. Kasama ko silang naghukay. Haha. Hindi ka man lang ba nagsusulat ng rough draft bago magkwento? Si Sutang at Suksing. Pero mga tao mula sa Su family sa Yanjing. Kasama mong naghukay ng putik. Su family sa Yanjing. Ang batang ito ay may napakalalim na background. Kung hindi ka naniniwala, okay na lang. Pumasok sa pulisya pero ganito pa rin ang yabang. Ang ganitong tao, hindi mo kayang walang gawin. Mukhang hindi siya aamin. Ngayon, hindi pa tiyak na si Yang Tian ang nagnakaw ng alimango. Sinasabi ko na siya nga. Ayaw mo na bang maging pulis? Wang Ming. Sana mamaya ganito ka pa rin kaingay. Bakit? Ikaw, isang putik na paa. Ano pang suporta ang meron ka? Yang Tian, hindi mo ba akalaing?
Babalik si Sutang para iligtas ka. Sa tingin ko, ikaw ay isang palaka na gustong kumain ng karne ng swan. Nagmamagic. 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 Dalawa. Nagmamagic pa rin. Agad, hulihin siya. Sino ang may lakas na humawak sa kapatid ko? Paano mangyayari iyon? Paano kayo nakarating dito, Suksing? Bakit hindi namin inasahan na darating kami? Suksing, pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Itong taong mahirap, parang palaka na gustong kumain ng gansa. Gusto ko lang tumulong sa pamilya so na maresolba ito. Tumahimik ka. Anong klaseng tao ka? Naghahanap ka ng kapangyarihan para sa pamilya Su. Yang Tian, ayos ka lang ba? Ayos lang, dumating kayo sa tamang oras. Ginoong Su, ito si Yang Tian. Talagang kaibigan ninyo siya. Tama, sabay kaming naghukay ng alimango. Maaari akong magpatotoo. Dahil nandyan si Ginoong Su bilang saksi. Kaya't walang problema si Kayang Tian. Talagang tao siya ng pamilya sumula sa Yanjing. Si Yang Tian ang walang silbi. Paano siya nakasama sa ganitong mataas na antas? Tungkol sa iyo. Si Suksing, matagal na tayong magkaibigan. Pwede bang pahalagahan mo ako sa pagkakataong ito? Kaibigan, karapat-dapat ka ba? Mula ngayon. Wang pamilya. Huwag nang umasa na makakuha ng kahit isang sentimo mula sa supamilya. Na proyekto. Huwag. Suksing, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Dalhin siya palayo. Huwag kang magpahiya dito. Yang Tian. Hindi pa tayo tapos. Yang Tian, maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Suksing, Sutang. Salamat sa inyo. Salamat sa ano kung hindi dahil sa amin. Hindi ka rin mapapansin ni Wang Ming. Sa huli, kami pa rin ang nagdala sa iyo ng problema. Walang kinalaman sa inyo. Hindi na maaga. Uwi na tayo. Maglakad na tayo pa uwi. Hindi ba't siyang Tian ito? Saan ka na naman naglalagi? Sutang, umalis na tayo. Tingnan mo kung ano ito. Saan ka nakahuli ng ganitong karaming isda? Sa ilog sa dulo ng Nayon. Kahapon ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Maraming isda ang napadpad sa ilog. Totoo yan, Yang Tian. Tara, tingnan din natin. Tanggapin mo na. Siya ay kilala bilang isang walang kwentang tao sa baryo. Pumunta man o hindi, wala rin namang kwenta. Tapos na. Tapos na, makakaalis na tayo. Hindi ka ba nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Makipagtalo pa sa taong katulad mo, sayang lang ang oras. Yang Tian, tumigil ka dyan. Bukas pupunta tayo sa tabing ilog. Makakapanghuli ka ba ng isda? Kailangan ko pa ng mas maraming kapital. Para harapin ang supamilya. Oy, Yang Tian. Talagang pumunta ka pa maghuli ng isda. Anong pakialam mo? Pinipilit kitang huwag na lang mag-effort. Lahat ng isda sa ilog na yan naagaw na. Pagkatapos kong hulihin yung huling batch kahapon. Ngayon, wala na akong makitang kahit anino ng isda. Hindi ka man nakahuli, hindi ibig sabihin na hindi makakahuli ang iba. Magaling si Yang Tian. Anong meron sa kanya? Miss Su, huwag kang magpapaloko sa sinungaling na ito. Tama na, manahimik ka na. Ikaw, gusto kong makita. Ano ang mahuhuli mo ngayon? Nagpapanggap. May isda, Yang Tian, bilisan mo ang pag-angat ng kawit. Talagang nahuli ito. Malakas pa nga. Ding, binabati ang host sa pag-unlock ng bagong uri. Nagdagdag ng 70 puntos. Kasalukuyang puntos 450. Swerte ka lang. Swerte. Kaya tingnan mong mabuti. Hindi ito possible. Ang dami ng Yang Tian. Ang galing mo naman. Paano ito posible? Tapos ko na talaga. Sabi ko na noon pa.
Talagang magaling si Yang Tian. Yang Tian, ano na naman? Tingnan mo, ang dami mong nahuling isda. Hindi naman kayang ubusin ng isa. Ibigay mo sa akin ang kalahati. Ibigay ko sa iyo ang kalahati. Bakit naman? Hindi naman ikaw ang nahuli nito. Dahil magkaibigan tayo. Kung ibibigay mo sa akin ang isda, maari kong isaalang-alang na muling ligawan ka. Muling ligawan ako. Hindi lahat ay may ganitong pagkakataon. Kaya't dapat mo itong pahalagahan. Sinasabi ko sa'yo, kahit na mamatay ang lahat ng babae sa mundo, hindi na kita muling titingnan. Ano nang sinasabi mo? Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong ibigay sa akin ang isda ngayon. Bakit ganyan ka? Hindi pwede. Kung hindi mo ibibigay ang isda sa akin ngayon, huwag kang umalis. Nakalimutan mo na ba ang sampal ko sa iyo noong nakaraan? Ikaw. Yang Tian, tandaan mo ito. Hindi kita palalampasin. Xiao Tian, anong nangyayari sa iyo? Aking Diyos, saan galing ang napakaraming isda? Grass carp, crucian carp, blackfish, ito ay dapat mga 23 kilo, di ba? Marami ito, lahat ito ay nahuli ni Yang Tian. Sa ilog sa dulo ng baryo, nangingisda. Hindi ba't bagyo ang panahon? Maraming isda ang pumasok mula sa imbakan ng tubig. Naskuop na iyan ng tao kahapon. Sabi nila wala ng isda. Bakit kaya nakakakuha ka pa ng ganito karaming isda? Swerte lang. Anong swerte? Si Tian, anak namin, ang husay. Kamakailan lang, muli siyang nanghuli ng sandworms. Muli siyang nakakahuli ng malalaking isda. At nagsi-shipping pa nga siya ng maraming isda. Siguradong nakapag-ipon siya ng maraming pera. Medyo marami na rin siyang ipon. Yun lang. Yung ang mga bangka sa aming baryo ay mga maliit na kahoy na bangka. Narinig ko si Zhao Heng na nagsabi, kung makakakuha tayo ng mas malaking bangka, maraming kita sa isang biyahe. Kuya, sinasabi mo bang bibili tayo ng bangka? Bumili ng bangka. Magandang ideya ang bumili ng bangka. Gusto ko ring sumama sa inyo sa dagat. Sige, sabay-sabay tayong lalayag sa hinaharap. Ayos. Kaya't mag-partner tayo sa pagbili ng second-hand na bangka. Hahatiin natin ang kita. Paano? Magandang ideya yan, kuya. Pero ano? Pero hindi mo na kailangang maglabas ng pera. Ako na ang bibili. Paano naman pwedeng ganito? Noong nasa mahirap pa ako, ikaw at ang asawa mo ang nag-alaga sa akin. Ngayon na may kakayahan na ako, dapat ko kayong pasalamatan. Bata ka, Xiao Tian. Hindi ako nagkamali na kaibigan kita. Tama na. Bukas, magtatanong ako. Titingnan kung may angkop na bangka. Hala, bakit biglang nagbago ang panahon? Tingnan mo ang lagay ng panahon. Mukhang magkakaroon ng bagyo. Bagyo. Sa panahon ng bagyo, malalaki ang alon. Ang mga bagay sa ilalim ng dagat ay mababawasan. Baka makakuha tayo ng magagandang bagay na hindi natin kadalasang nakikita. Pero masyadong delikado kung pupunta tayo ngayon. Ang yaman ay nasa panganib. Ngayon, ang perang ito, hindi sapat para makuha ang pagkilala ng pamilya Su. System, ilan pang puntos meron ako? Ding, kasalukuyang puntos 500. 500. Naalala ko. Mayroong 1-0 na bonus na kulungan sa mall. Sistema ay nagpalit ng 1-0 kulungan. Matagumpay na nakapagpalit, ginamit ang 100 puntos. Kasalukuyang puntos, 400. Grabe, sobra na talaga. Talaga, ang mga bagay na gawa ng sistema ay talagang kakaiba. Sa wakas, natapos na. Bukas, tingnan natin. Nasaan ang lambat? Nakita mo ba iyon? Sa tabi ng mga batong iyon. Mayroon nga, paano mo ito nakuha? Habang medyo humina ang ulan at hangin. Bumuhos. Mabilis, simulan na natin ang pag-aani. Tianjie, tutulungan kita. Aba, Diyos ko. Ding, binabati ang may-ari ng bagong uri. Nagdagdag ng 150 puntos. Kasalukuyang puntos 550. Ano nang nangyari?
Ito ay napakaraming sea cucumber. Napakaraming sea cucumber. Kailangan nating tumawag ng kariton. Tatawagan ko ang hipag mo. Papasok siya ng kariton dito. Xiao Tian, nandito na ako. Yang Chayan, ang dami mong nahuli na sea cucumber. Sister-in-law Sutang, nandito kayo at bantayan ang mga lambat. Pupunta kami para kunin ang ibang lambat. Sige, pumunta na kayo. Gaano kaya kamahal nitong mga sea cucumber? Hindi ko alam pero alam ko na may isang sikat na putahe sa Yanjing Hotel na sea cucumber. 4,000 ang isang plato. Talaga? Chenyon, ano ang gagawin niyo dito? Wanglan, tapos na ang bagyo. Di ba't plano nating manghuli ng mga huling-huli sa dagat? Ay, bakit ang daming sea cucumber? Diyos ko, ilang sea cucumber kaya ito? Yunong pamilya ito, di ba? Anong ginagawa ninyo? Ito ay mga bagay namin. Huwag gagalaw. Tama. Lahat ng ito ay nakuha niyang Tian. Huwag kayong mag-isip ng masama. Ano, sa inyo ba ito? Lahat ay may bahagi. Ang daming sea cucumber. Bakit hindi ibigay sa mga kababayan? Ito ay galing sa panahon ng bagyo. Talagang para sa lahat ito. Bakit kayo lang ang dapat makakuha? Bodong. Ito ay mula sa aming sariling lambat. Bakit kayo nang aagaw? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag na ako ng security. Ay nako, titingin lang ako. Hindi ko naman kukunin sa inyo. Bakit mo inilabas yan? Umalis ka na. Ate Wang, nasaktan ka na. Huwag kayong mahiya, mga kababayan. Sino mang makakita, may bahagi. Tumigil kayo, paano nyo magagawa ito? Tumigil kayo, akin ito. Babalik na ang asawa ko. Bakit? Anong mangyayari pagbalik niya? Sakto lang para makita niya. Kung ano ang katarungan. Ano ba ang magagawa ni Yang Ming, yung inutil na yun? Liu Ruyan, nagsusugal ka pa. Yang Tian, batang hamog ka. Humarap ka sa anak ko. Ay nako, nasaktan ang tao. Mga kababayan, halika't tingnan ninyo. Humarap si Yang Tian sa tao. Klaro naman kayo ang nagsimula ng nakawan. Nasaktan pa nga kayo. Kapatid na Wang. Chenyon, sinaktan niyo ang asawa ko. Hindi pa tapos ito. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pagpatay ninyo. Gusto kong tawagan ang mga tagapagbantay ng seguridad. Magandang pagkakataon iyon para tawagan sila. Gusto ko rin sanang pakinggan ang kanilang opinyon. Chenyon, ano ang kinuha mo mula sa lambat? Ano bang kinuha ko? Wala akong kinuha, siya ang kumuha ng 2 sea cucumber. Nasa bulsa ng pantalon ko. Nakita ko na. Ito ay akin. Ikaw, Chenyon, ay may kasalanan ng pagnanakaw. Alam mo ba kung gaano katagal ang parusa? Ikaw, nagbibiruan ka lang, hindi ako nagnakaw. Sige, hayaan nating suriin ng mga gwardya. Tingnan ang iyong bulsa. Ano ba talaga ang nandyan? Ibabalik ko naman sa inyo, hindi ba sapat iyon? Yang, maghintay kayo sa akin. Yang Tian, buti na lang at bumalik kayo ng maaga. Kung hindi, baka maagaw na nila ang lahat ng sea cucumber. Ang gwapo ni Chayan Je. Kanina, ang aura mo. Natakot si Chenyo na parang nag-uumapaw ang kanyang panty. Sige na, tigilan mo na yan. Tulungan mo na akong mag-ayos. Kailangan nating madaliin ang pagdadala ng mga paninda para ibenta. Gaano kaya ito karaming mabibenta? Siguradong marami. Pumunta sa pantalan. Ano itong lahat? Tatanggapin ba ni Uncle Qian? Pantay-pantay ang laki. Lahat ay buhay. Gumagawa ako nito ng 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganito karaming ligaw na sea cucumber. Magkano ang halaga ni Uncle Qian? Ang ganitong sea cucumber ay bibilhin ko ng 300 kada kilo. Sa sea snail, 40 kung ano ang meron, isama na. Sea cucumber, 145 kilo. Sea snail, 155 kilo. Ang dami nito. Kabuang 49,700.
Sige, 50,000 na lang sa inyo. Gaano karami? Sistema. Gaano karaming puntos ang mayroon ako ngayon? Ding kasalukuyang puntos 550. Maaaring palitan ang bangka sa sistema ng tindahan. Na-detect ang host. Malakas na kumpirmasyon ng kalooban. Palitan ang bangka at lambat pangisda. Ipapatupad na namin ito ngayon. Huwag kang mamula-mula ha. Ang galing, bukas tatawagan ko na si Big Bro. At sasama si Sutang sa paglalakbay. Yung bangka ni Xiao Tian. Magkano kaya ang bayad dito? Hindi naman gaano, sapat na yung ipon ko. Hindi naman gaano. Ang barkong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 o 5,000, di ba? Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Kapatid na Yang Ming. Ang kakayahan ni Yang Tian na kumita ng pera ay talagang kahanga-hanga. Kapatid, nakalimutan mo na ba? Kahapon, nakabenta tayo ng mga sea cucumber at kumita ng 50,000. Pero hindi mo dapat gastusin lahat ng iyon. Hindi ka na mamumuhay ng maayos sa hinaharap. Ang perang nagastos ay maaari pang kitain. Ngunit ang barkong ito ay makakatulong sa atin na kumita ng higit pang pera. Sige, ikaw ay estudyante sa kolehiyo. Mas malayo ang pananaw mo kaysa sa akin. Susunod ako sa iyo. Tara na, pupunta tayo sa silangang bahagi ng dagat. CJ. Ang lambat na ito ay may 50% na dagdag sa swerte. Hindi ko alam kung anong magiging epekto. Makakakuha ba tayo ng mga bagay na ito? Hintayin na lang natin. Hilahin ang lambat. Sobrang dami nito, hindi ba? Binabati ang host sa pag-unlock ng bagong uri. Dagdag na 200 puntos. Kasalukuyang puntos 200. Ano nang nangyari? Tumingin ka. Diyos ko. Ang laki ng isda. Ito ay balyena. Ito ang unang beses kong makakita ng balyena. Kapatid, tingnan niyo roon. Ano iyon? Bagyo ito. Hindi ba tapos na ang bagyo? Sa dagat, ang panahon ay pabago-bago. Maaaring ito ang buntot ng bagyo. Ano man ito, kailangan na nating umalis. Hindi masyado siyang mabilis. Mukhang dito na tayo magwawakas. Yang Tian, hindi ka ba natatakot? Isang bagyo lang, hindi ito nakakatakot. Xiao Qian, pasensya na. Hindi ko dapat ikaw dinala dito sa dagat. Mukhang dito na tayo magwawakas ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang amoy ni Yang Tian ay medyo mabango. Kuya, buksan mo ang mata mo at tingnan. Matibay ang barkong ito, hindi ito matutumba. Tutu. Talagang matatag ang barkong ito. Paano ito posible? Ang laki ng alon. Kung ibang barko yan, nawasak na yan. Itong barko, ako ang nagpagawa na bilhin ito. Pinakabagong modelo. Kayang labanan ang bagyo. Para ito sa ganitong sitwasyon. Talagang maingat ka, Yang Tian. Kapatid, ayos na si Sutang. Nakalipas na ang bagyo. Buhay pa tayo talaga. Xiao Qian, buhay pa tayo. Tingnan ninyo, may isang disyerto sa harap. Pumunta tayo sa pulo para magpahinga. Totoo ngang may maliit na pulo, tingnan ninyo. Naku, delikado. Kanina, akala ko'y ipapakain na tayo sa isda. Natakot ako ng sobra. Wala namang masama, di ba? Kapag nakapagpahinga na tayo, uuwi na tayo. Kapatid, magpahinga kayo dito sandali. Maghahanap ako ng malinis na tubig. Sige, mag-ingat ka. Sasama ako, ayos lang. Sama-sama tayo. Ano yan? Kapatid, halika't tingnan mo. Ang daming jade.
Napakaraming jade. Magkano kaya ito? Sa konserbatibong pagtataya, dapat ito ay higit sa 1 milyon. Ilan? Higit sa 1 milyon. Xiao Tian, hindi mo ako niloloko, di ba? Ang mga batong jade na ito ay may pinong kalidad. Tama ang sinabi ni Yang Tian. Ang 1 milyon ay konserbatibong pagtataya pa lamang. Kaya't bilisan natin ang paglipat. Sa pagkakataong ito, talagang yayaman tayo. Huwag gumalaw, may tao. May mga hakbang na papunta rito. Maaaring may-ari ang kahon na ito. Sumunod kayo sa akin, huwag maingay. Xiao Qian, ito ay isang disyerto. Hindi ba ito mga ligaw na tao? Yung mga ligaw na tao, yung sa telebisyon. Malalaman din natin mamaya. Putang ina. Sinira ng bagyong ito ang lahat ng aking mga kalakal. Boss, hindi ba tayo nasa isla? Nakarating ba ako sa mga batong ito? Mas mabuti pa ito kaysa sa mga smuggled na kalakal. Sobrang mas maganda ito. Tumingin ka nga. Kung may problema ba ang mga jade? Sa mga jade na ito, may pag-asa pa akong makabangon muli. Huwag kang mag-alala, boss. Ito ay isang disyerto. Wala namang ibang tao, hehe. Hindi, boss. Parang may humawak sa kahon. Shit, may iba pang tao sa pira-pirasong isla na ito. Boss, anong gagawin natin? Siya sa atin mo. Hanapin mo ang tao. Walang iiwanan. Akala ko ay mga smuggler. Kung mahuli tayo nila, ayos na lang tayo. Kailangan nating iligaw sila sa gubat. Ano ang gagawin ni Xiao Shen? Papunta na sila. Nandito kayo, huwag gumalaw. Ano man ang marinig, huwag lumabas. Anong gagawin mo? Huwag kang magulo, Xiao Tian. May mga kutsilyo sila. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako. Pag naalis ko na sila, tumawag na kayo agad sa mga security. Nandoon ang kuya. Putang ina, may sumusunod pa sa akin. Huwag kang mag-alala, Yang Tian, sana ay walang mangyari sa'yo.
Sabi mo, nagbukas siyang tian ng kumpanya ng seafood. Ano ng pangalan? Tianhai Industrial. Sabi niya, sa loob ng 3 buwan. Papalitan ang Hai Bawang. At magiging number 1 sa Haicheng. Ang laki ng kanyang bibig. Dahil lang sa kanya. Isang tanga na nag-drop out. Pengje, wag mo siyang maliitin. May koneksyon siya sa pamilya Su ngayon. Kung sakaling magtagumpay siya, hindi ito magandang balita. Pamilihan ng mga pagkaing dagat sa Haicheng. Ito ang teritoryo ng pamilya Sun. Nangasiwa ang tatay ko sa Hai Bawang sa loob ng 15 taon. Walang sinuman ang pwedeng kumilos. Gusto niyang tian na mamatay. Susuportahan ko siya. Pang-easy. Ano ang plano mong gawin sa kanya? Madali lang, magbibigay ako ng utos. Lahat ng mga supplier, hindi pinapayagang makipag-ugnayan kay Yang Tian. Tingnan natin kung anong negosyo ang gagawin niya. Matalino si Brother Peng. Matalino si Brother Peng. Hintayin natin na mabankrupt si Yang Tian. Makikita natin kung may karangalan pa siya. Na manatili sa baryo. Baby, naayos ko na ang problema mo. Paano mo ako gustong pasalamatan? Kuya Peng, gusto mong paano ako pasalamatan? Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan mong samahan ako. Magdiwang tayo ng maayos. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging masaya ka ngayon. Anong nangyari? Lahat ay nakasimangot. May problema si Xiao Chen. Ako ang kokontak sa mga supplier. Maraming dating napag-usapan ng mga order. Lahat ay nagbago na ng isip. Sabi nilang hindi na tayo bibigyan ng bangka. Ganoon din ako. Nang marinig nila na Tianhai Industrial, diretso na silang tumanggi. Sabi ay Hai Bawang. Walang gustong makipagtulungan sa atin. Kaya't laban tayo sa Hai Bawang. Hai Bawang. Pamilihan ng seafood sa Haicheng. Monopolyo ng kumpanya. Ang boss ay si Sun Hailong. Siya ang ama ni Sun Peng. Anong gagawin natin, Tianje? Walang mga supplier. Paano natin ibebenta ang ating seafood? Kapatid, kung ang ating seafood mas maganda ang kalidad kaysa sa Hai Bawang. Sinasabi mo bang ang mga negosyante ay bibili? Siyempre, bibili sila. Pero saan tayo makakakuha ng ganitong magandang seafood? Kumuha ng mga dekalidad na bagay na hindi makuha ng iba. Basta't ang kalidad ay nangingibabaw sa mga kliyente. Sila na mismo ang maghahanap sa atin. Tianje, sasama ako sa'yo. CJ, Per, magpatuloy ka lang sa baybayin. Kumontak ka pa rin sa mga kliyente. Ipakalat mo ang balita na magdadala tayo ng magandang kalakal. Para maging maayos, aalis na ako ngayon. Kung mabili ko ang Haiwang Bao, may sapat na akong kapital para pasukin ang Yanjing. Tianje, walang kahit isang ibon dito. Talagang may makukuha. Malalim ang tubig dito. Dito nagtatagpo ang mga agos. Lahat ng malalaking isda ay nagtatago sa ganitong lugar. Maniwala ka sa akin. Mabilis na kumilos ang float. Aba, Diyos ko. Gaano kalaki ang isdang ito? Huwag ka nang mag-aksaya, tulungan mo ako. Ito ay isang emperor crab. Binabati kita, nakamit mo ang bagong uri ng hayop. Dumoble ang puntos ng 1,000. Kasalukuyang puntos ay 1,200. Ang dami ng king crab. Isang-isa ay pwedeng ibenta ng 30,000. Sulit ang biyahe na ito. Ang dami ng seafood. Ngayon ay makikita na natin ang hari ng dagat. Paano pa nila tayo mapipigilan? Ayusin mo na ang mga kalakal. Kailangan na nating bumalik agad. Para maibenta ng maganda habang sariwa pa. Bumalik na si Xiao Tian. Tingnan ninyo ang mga catch ni Kuya Tian ko. Ito ay isang king crab. Diyos ko. Nagtatrabaho na ako sa seafood ng 20 taon. Unang beses kong makita ang buhay na alimasag at isdang lapu-lapu. Siguro ay mahigit 20 kilo ang isa nito. Ang kalidad nito, mas maganda pa kaysa sa pinakamagandang produkto ng Sea Emperor. 10 beses pa. Maliit na lang. Parang dinala mo ang ilalim ng dagat na palasyo. Dito sa ibabaw. Swerte lang talaga. Ginoong Yang, lahat ng mga iyan akin na. Magbabayad ako ng 30,000 bawat isa. Bakit ka magpapasa sa akin ng buong halaga? Hatiin natin. Magbibigay ako ng 1,200. Huwag kayong mag-away sa pagtaas ng presyo ko. King crab 32,000. Grouper 1,500. Huwag mag-alala, huwag mag-alala.
Isa-isa lang. Marami kaming stock. Kuya Peng, yung siyang Tian, bakit hindi pa rin siya nagdedeklara ng bankruptcy? Huwag kang mag-alala. Pinag-utos ko na sa mga tauhan ko. Sa buong syudad ng dagat. Walang gustong tumanggap ng kanyang kalakal. Yung sirang kumpanya niya, hindi tatagal ng ilang araw. May malaking problema ang batang master. Bakit ka nag-aalala, parang bumagsak na ang langit? Yang Tian. Siyang Tian ay bumalik mula sa malalayong dagat kaninang umaga. Nakahuli siya ng 18 na hari ng alimango. At higit sa 200 kilo ng grouper. Ang kalidad ay mas mataas kaysa sa merkado natin. Ang pinakamagandang kalakal dito ay maayos. Ginoong Yang, yung batch ng mga king crab mo kahapon. Napakaganda ng kalidad. Naubos ko ito sa loob ng kalahating araw. Ginoong Yang. Ngunit may mga tao na humihiling ng iyong kalakal. Narito ang deposito, pakitanggap ito. Mga boss, huwag mag-alala. Siguradong may mga produkto. Ngunit kailangan itong sundin sa pagkakasunod-sunod. Kaya sa mga susunod na Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magpapadala tayo. Mag-order kayo ng maaga. Unang dumating, unang makuha. Talagang makatarungan si Ginoong Yang sa kanyang mga gawain. Hindi tulad ng Hainan King. Umaasa sa monopolyo sa merkado. Saka tumaas ang presyo kahit kailan nila gusto. At mas lalong bumababa ang kalidad ng mga produkto. Nabalitaan ko na sa Hainan King. Sa mga araw na ito, mahina ang negosyo nila. Maraming malalaking kliyente ang umalis na. Karapat-dapat lang sa kanila iyon. Mga boss, umupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Ang Hai Bawang ay malapit ng bumigay. Siguradong maguguluhan si Son Peng. Kailangan nating maghanda ng maaga. Napakaraming order. Ang negosyo natin ay patuloy na lumalaki. Hindi iyon. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang nagpatakbo ng kumpanya? Kapatid, nitong mga nakaraang araw. Maging maingat kayo, lalo na sa bahagi ng bodega. Anong nangyari? May gustong gumawa ng gulo. Mahirap sabihin. Mga kliyente ng Hai Bawang. Nakuha na natin ang higit sa kalahati. Si Son Peng ay walang awa. Natatakot akong may gawin siyang masama. Kapatid, huwag kang mag-alala. Babantayan ko ang bodega mamaya. Kung magtatangkang manggulo si Huay, ako ang unang lalaban sa kanya. Huwag masyadong magpakaabala. Kung may problema, tumawag agad. Tama si Xiaoshan. Lumalaki na ang negosyo natin ngayon. Unahin ang kaligtasan. Bibili ako ng ilang kamera. Ilagay sa harap ng bodega. Talagang maingat ka, kuya. Sabi na naman, umalis na naman. Ilan ang mga kliyente? Pang-easy. 3 restaurant na naman ang umalis ngayon. Lahat ay pumunta kay Yang Tian para kumuha ng mga produkto. May 2 pang tindahan ng isda. Isang grupo ng mga walang silbi. Kahit isang nagmamadali sa dagat wala. Hindi natin maayos. Pongje, bakit hindi tayo magbaba ng presyo? Para makuha ulit ang mga kliyente. Magbaba ng presyo. Sang-ayon ba ang tatay ko? Sa loob ng maraming taon, hindi pa kailanman nagbaba ng presyo ang Hai Bawang. Ano ang gagawin natin? Hindi pwedeng basta-basta nating panoorin na lang. Nakukunin niyang Tian ang mga customer natin. Kung hindi pwede sa open, sa lihim na lang tayo. Anong ibig mong sabihin, Pengje? Lahat ng produkto niyang Tian ilalagay sa bodega sa dulo ng nayon sa silangan. Ano ng problema? Kung sakaling aksidenteng masunog ang warehouse, anong mangyayari? Kuya Peng, ang sinasabi mo ba ay magpapaputok tayo? Ngayong gabi sa 2:00. Saka tayo gagamit ng oras. At magsimula. Walang ilaw ang daang ito. Nadulas ako. Pang, dahan-dahan ka lang. Huwag mong hayaang marinig ng iba. Anong ikinakatakot mo gabi na ito? Walang kahit isang multo. Pang, baka mas mabuting itigil na lang natin. Kung sakaling mahuli tayo, tawa na lang tayo. Ako si Son Peng. Kailan ako nagkamali? Na sinunog ang mga produkto niyang Tian. Tingnan mo kung ano ang dala niya. Para makipagkumpetensya sa Sea Overlord. Nandyan ka sa pintuan. Yang Tian. Tapos na ang magagandang araw mo. Sun Peng, dumating ka nga. Yang Tian, bakit nandito ka? Matagal na kitang hinihintay. Ah, pakawalan mo ako.
Tama si Tianjie. Talagang dumating kayo. Yang Tian, pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Dumaan lang ako, di ba? Dumaan lang. May dala pang gasolina. Akala mo ba'y 3 taong gulang ako? Yang Tian. Huwag kang magulo. Tatay ko si Son Hailong. Kaya mong galawin ako. Haring dagat. Hindi kita palalampasin. Haring dagat, huwag kang mag-alala. Hindi na siya magiging Son sa lalong madaling panahon. Bitawan mo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Pinapayagan ko kayong hindi makaalis ng walang dala. Hello, police. Gusto kong mag-ulat. Kailangan mo bang i-report ang mga pulis? May tao na sinadyang magsimula ng sunog. Nahuli na ang tao at ang ebidensya. Ang lugar ay ang bodega ng Tianhai Industrial. Nasa paligid kayo para magpatrolya. Sige, maghihintay ako dito. Yang Tian. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ano mang gusto mo, ibibigay ko sayo. Pera, babae, kahit ano. Yang Tian, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinama si Sun Peng. Sila ang pumilit sa akin. Pakawalan mo na ako, please. Tapos na. Lahat ay tapos na. Kaso ni Sun Peng at Liu Ruyan. Katiyakan ng ebidensya. Nahuli na ang dalawa. Maraming salamat. Dapat talagang parusahan ang mga ganitong tao. Sunugin ang bodega. Kaya niyong gawin ang ganitong bagay. Talagang walang batas. Pasensya na sa inyo. Kung may kailangan pang tulong sa susunod. Kahit kailan, nandito ako. Sige, umuwi ka na. Sun Peng at Liu Ruyan. Sa wakas, kayo ay tumindig para sa inyong mga aksyon. May bayad na binayaran. Parang usok. Sa wakas nakapasok ka na sa marangyang pamilya. Alam ni nanay na magaling ka. Kumusta si Sun Peng sayo? Maganda naman, ayos lang. Nabaliw na siya, tuluyang nabaliw. Simula kagabi, ganito na siya. Walang nakikinig sa sinuman. Nakakaawa rin. Pumasok na ang anak na babae. Nabaliw na rin siya. Ano ang nakakaawa? Ang mga ginawa niya sa kanyang anak na babae. Anong bagay ang hindi labag sa langit at lupa? Ito ang kabayaran. Yang Tian, ang dating mo ay perfect. Tingnan mo si Ruyan ko. Nakapag-asawa na siya sa isang mayamang pamilya. Ang pamilya Sun ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi ka na makakaakyat pa sa kanila sa hinaharap. Chenyi, umuwi ka na. Uuwi na ako, agad-agad. Sabi ni Ruyan na magpadala ng sasakyan para sunduin ako. Pupunta na ako sa lungsod para mag-enjoy. Maninirahan sa malaking villa. Kakain ng mga masasarap na pagkain. Nakakabahala. Isang magandang tao ay naging ganito. Salamat sa tulong mo, Gushao. Kung hindi, mawawalan na ng negosyo ang Sea Overlord dahil sa anak na iyon. Son Hailong, gawa ng anak mo. Halos nasira ang buong Haibawang. Dahil dito, tama ang sinasabi ni Gushao. Sino ba talaga yang siyang Tian? Isa lang siyang mangingisda, na walang alam, swerteng walang kapantay, nakapag-ani ng ilang seafood. Nagtayo ng maliit na kumpanya. Wala akong pakialam kung ano siya. Gusto kong wala siyang puwang sa haining. Walang lugar para sa kanya. Huwag mag-alala, Gushao. Nagpadala na ako ng tao sa iba't ibang pantalan. Nakipagbati na sa mga nagtitinda. Walang tao. Walang sinuman ang naglakas loob na makipagtulungan sa Tianhai Industrial. Siyang Tian ay isang simpleng tao na naglakas loob pang makipag-agawan sa akin sa babae. Si Suksing. Bakit mo naisipan? Natawagan ako ngayon. Yang Tian. May nangyari. Anong nangyari? Si Gu Yancheng ng Gu family. Pumunta siya mismo sa Haicheng. Gu Yancheng. Lumapit siya sa akin. Tama. Ayaw talagang pumayag si Sutang sa kasal. Hindi makakain ni Gu Yancheng ang inis na ito. Nabalitaan niya ang tungkol sayo. Diretsong pinuntahan niya. Dumating siya ng tama. Gusto ko siyang makaharap. Yang Tian, huwag kang magpapabaya. Si Gu Yancheng ay matapang at marumi ang mga paraan. Mag-ingat ka naman. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. May isa pang bagay. Si Kay Gongyan, ang pangulo ng Kay family sa Yanjing. Kamakailan lang ay bumibili siya ng mga dilaw na isda sa Haicheng. Dilaw na isda. Ginoong Kay. Ngunit siya ang pinuno ng pamilya Kay sa Yanjing.
Kahit ang tatay ko, kailangang maging magalang sa kanya. Kung makakabuo ka ng ugnayan sa kanya, ang ibig mong sabihin ay, maaari ko na lang sabihin ang ganito. Ikaw na ang bahala. Huang Yu. Ginoo Kay, mahigpit. Hello. Yang Tian. Ikaw ay Gu Yancheng. Ah, si Gu Xiao pala. May importante kang kailangan sa akin. Ako, may kailangan ako. Walang masyadong nangyari. Narinig ko lang na may batang henyo sa Haicheng. Gusto kong makilala siya. At makipagbati na rin. Tapos na ang bati. Sige, magpapaalam na ako. Huwag magmadali, Yang Tian. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Si Sutang ang taong gusto ko. Walang makakakuha sa kanya. Medyo maaga para sabihin yan, Gu Xiao. Gusto ni Sutang ang tiyak. Iyan ay kanyang sariling bagay. Yang Tian, akala mo ba nakapagbukas ka ng isang basurang kumpanya sa Haicheng? May karapatan ka ng makipagkumpetensya sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kilalanin mo ang iyong sarili. Gu Xiao, alam ko kung ano ang aking pagkatao. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Tungkol kay Sutang, hindi ko siya bibitawan. Naghihintay sa akin si Sutang. Pagkatapos maayos ang bagay na ito, pupunta na ako sa Yanjing para hanapin ka. Makinig kayong lahat. Ito si Gu mula sa Yanjing. Simula ngayon, sa High City Seafood Market, si Gu ang may sabi. Alam ko na may mga tao kayo dyan, na nakikipagnegosyo kayang Tian. Pwede kong pakawalan na ang nakaraan. Pero simula ngayon, sino mang mga has na tumanggap ng kalakal ni Yang Tian? Ibig sabihin, nakikipag-away na kayo sa pamilya ko. Bakit? Maganda ang kalidad ng kalakal ni Yang Tian. Makatarungan ang presyo. Kaya kailangan makinig pa rin kayo sa amin sa negosyo. Ano nang sinabi mo? Wala naman. Ulitin ko. Huwag tumanggap ng mga kalakal mula sa Tianhai Industries. Sino mang tumanggap, hindi ko siya papayagang manatili sa Haicheng. Naiintindihan ba? Hindi ba't malinaw na pang-aapi ito? Sige na, kung hindi ko kayang labanan, iiwas na lang ako. Son Hailong. Naka-schedule. Kung hindi siya makikinig, agad na ititigil ang kanyang supply. Huwag mag-alala, Gu Xiao. Babantayan ko ito ng mabuti. Xiao Qian. Sobrang labis na ang ginawa ni Gu Yancheng. Nagbigay siya ng babala sa merkado. Walang sinuman ang pinapayagang tanggapin ang ating mga produkto. Maraming mga dati ng kliyente ang natatakot ng dumating. Tianje, kaninang umaga nagpunta ako sa 3 mga restoran. Pagkakita sa akin, agad nilang isinara ang pinto. Sabi nila, ayaw nilang makagalit sa pamilya Gu. Inaasahan na iyon. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng umupo at maghintay na lang, di ba? Kapatid, mag-isip ka na ng paraan. Huwag ka nang mangisda. Walang pagmamadali, lalo na sa ganitong sitwasyon. Kailangan nating maging kalmado. Narito na. Diyos ko, gaano kalaking isda ito? Tulungan. Bilisan mo. Ito ay isang dilaw na isda. Nakasing laki nito. Xiao Qian. Talaga bang balak mong ibigay ang malaking dilaw na isda na iyon? Isang napakabigat na dilaw na isda na 5 kilo, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Ibinibigay mo lang ito. Huwag kang mag-alala, kuya. Alam ko na ang dapat gawin. Tian kuya. Bumalik na ako. Kumusta, naihatid na ba? Naihatid na. Sabi ni Lao Kai na personal niyang pupuntahan para magpasalamat ngayon araw. Maganda. Hindi maganda ang sitwasyon, Xiao Qian. Si Son Hailong ng Hai Bawang ay pumasok kasama ang isang grupo. Anong kailangan niya? Naghahanap ng gulo. Tama lang. Sakto lang na makilala siya. Ito ang kumpanya ni Yang Tian. Hindi naman maganda tingnan. Si Yang Tian ay isang simpleng tao lang. Anong maayos na kumpanya ang maitatayo niya? Ikaw ba si Gu Yancheng? Yang Tian. Walang mga order sa mga nakaraang araw.
Dapat nahihirapan ka, di ba? Gu Yancheng. Magsalita ka ng direkta. Walang paligoy-ligoy. Yang Tian, magaling ka talaga. Basta't sumang-ayon kang umalis kay Sutang. At maging tauhan ko. Ako ay makakapag-alis sa inyo. Mula sa pagbabawal ng Tianhai Industrial. Ginoong Gu, hindi tayo. Tumahimik ka. Sinasabi ko ang dapat sabihin. Hindi ka dapat makialam. Paano, Siang Yang, isipin mo muna. Salamat sa magandang intensyon, Ginoong Gu. Ngunit hindi ko susukuan si Sutang. Yang Tian, huwag mong pilitin ang inumin at huwag kang magpapakasala. Naniniwala ka ba o hindi? Basta isang salita lang ni Ben. Ang Tianhai Industrial ay pwedeng mabankrupt. Huwag mong sabihin na masyadong puno ang buhay ni Gu. Maaaring mabankrupt ang Tianhai Industrial. Hindi ikaw ang nagsasabi kung ano ang mangyayari. Anong ibig mong sabihin, Yang Tian? Walang anuman. Nais ko lang sabihin. Gu Xiao, sobrang hindi ka updated sa balita. Ha ha ha. Siyang Xiaoyu, nandito na ang matanda. Lao KK. Ikaw ba siyang Tian? Lao Kai, bakit ikaw mismo ang pumunta dito? Dapat ako ang bibisita sa'yo. Dapat ako. Huwag nang magsabi ng mga magalang na salita. Binilhan mo ako ng napakagandang isda. Dapat ako mismo ang magpupunta sa'yo, si Kay Gong. Lao Kai, paano ka napadpad dito sa Haicheng? Hindi ka man lang nagsabi sa mga nakababata. Sige, pupunta ako para kunin ka. Anak ng Gu. Bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Dumaan lang. Dumaan lang. Bakit narinig ko? Na pinipigilan mo ang kumpanya ni Yang Tian. Walang nangyari. Walang nangyari. Ginoong Kai, nagkamali ka ng pagkaintindi. Gu Yanchen. Ano man ang balak ng pamilya Gu sa Haicheng. Ngunit si Yang Tian ay kaibigan ko, si Kai Gong yan. Kung sasaktan mo siya, parang sinasaktan mo na rin ako. Ginoong Kai, wala talaga akong ginawa. Sige, umuwi ka na. May isang payo ako sa'yo. Mag-iwan ka ng daan para sa iba. Para sa magandang pagkikita sa hinaharap. Naiintindihan ng nakababata. Salamat talaga sa iyo, Ginoong Kai. Walang anuman. Yung malaking isda mo. Sapat na para sa akin ng kalahating taon. Sa hinaharap, ang pamilya Kai, ang magiging supplier ng lahat ng seafood sa Haitaon, kaya't pasensya na, Ginoong Yang. Salamat, Ginoong Kai. Ang pamilya Kai ay ang pinakamalaki sa Yanjing. Mga mamimili ng seafood ay makikipagtulungan sa pamilya Kai. Tianhai Industrial ay papasok sa mabilis na pag-unlad. Tatlong buwan, Tianhai Industrial ay papalit sa Haibawang at magiging pinakamalaking seafood na kumpanya sa Haicheng. Susunod, dapat na nating isaalang-alang ang pagbili sa Haibawang. Yang Tian, talagang gusto mong ubusin ang lahat. Hindi ito ang pag-ubos ng lahat, Ginoong Sun. May malaking utang ang Haibawang. Nawala na ang lahat ng mga kliyente. Sinasalba kita dito. Sige na. Ginoong Sun, naway maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Magandang pakitunguhan mo ng maayos ang aking hari ng dagat. Magtiwala ka, gagawin ko iyon. Ngayon, tuluyan na siyang nakatayo ng matatag sa syudad ng dagat. Susunod na natin ay ang pumasok sa Yanqing. Pasok na, King. Yang Tian. Sutang. Bakit kayo nandito? Pinapunta ka ng tatay ko sa Yanjing. Para sa ika-80 na kaarawan ng lolo ko. Sa ika-80 na kaarawan ni lolo sa Su family. Bakit ako ang inimbitahan? Gago. Siyempre dadalhin kita para makilala. Ang magiging biyenan mo sa hinaharap. Ah,